Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan natulala na lang itong pinuno ng mga bandido at napamura, na napapatanong sa kanyang sarili na kung saang mundo raw ba galing itong kanilang kalaban na mga sundalo. Bigla naman na tinawag ang kanyang pansin ng kanyang isang tauhan na masyadong balisa na mayroong itinuro sa kanilang unahan na papalapit sa kanila. Nang pagtingin ng pinuno ng mga bandido sa kanilang unahan ay laking gulat niya sa kanyang nakita, dahil nakita niya ang hukbo ng mga sundalo na nakasakay sa kabayo. Kaya napapatanong na lang itong pinuno ng mga bandido na kung ang mga ito raw ba ay mga kabalyero na mga archer. Nagtataka din ang pinuno ng mga bandido na kung ang mga palaso raw ba na lumilipad ay nanggaling doon sa malayo. Imposible raw itong mangyari dahil kahit ang mga bolt ng pana ay hindi aabot ang ganoon kalayo na distansya, at napamura na lang siya dahil kung gusto pa nilang mabuhay ay dapat na umalis na sila dito. Kaya agad na sinigawan ng pinuno ng mga bandido ang kanyang mga tauhan na kung ano pa raw ba ang kanilang ginagawa. Kinakailangan na nilang tumakbo ng mabilis para makatakas, pabayaan na lang nila ang mga alipin at unahin ang tumakas. Dahil dito ay sumakay na nga ang mga bandido sa kani-kanilang mga kabayo para makaalis na sa lugar. Siguro nang kanyang nakita na tumakas ang mga bandido ay laking gulat niya sa ginawang kilos ng kanilang kalaban, samantalang ang pinuno ng mga bandido ay wala nang pakialam sa kanyang paligid basta ang sa kanya ay makatakas para mabuhay. Sa biglaan na pagtakas ng mga bandido ay agad itong hinabol ni Buro at kanyang sinigawan na kung ano raw ba ang kanilang ginagawa bakit mabilis silang tumakbo. Nang paglingon ng pinuno ng mga bandido sa kanyang likod ay laking gulat niya dahil mabilis na nakahabol sa kanila si Buro. Kaya inutusan ng pinuno ng mga bandido ang kanyang mga tauhan na nag-iisa lang raw ang kalaban na humahabol sa kanila at isa din itong Jaltang, kaya agad nila itong patayin. Nang narinig ni Buro ang salitang Jaltang ay mas lalong nagalit si Buro dahil isa raw ang salitang ito sa kanyang mga naunawaan sa kanilang wika, sa hindi pala nakakaalam ang ibig sabihin ng salitang Jaltang sa mundo na ito ay maliit o pandak. Matapos banggitin ni Buro ang salitang yun ay agad na nagbigay ng hudyat ang pinuno ng mga bandido sa kanyang mga tauhan na ito na raw ang kanilang pagkakataon para patayin ang maliit na pandak. Sa ibinigay na utos ng pinuno ng mga bandido ay sumalakay na nga ang tatlo niyang mga tauhan para kanilang patayin si Buro na naglakas ng loob na habulin ang kanilang pinuno. Samantalang itong si Buro ay kanyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang sandata, at sa isa lang na iglap ay mabilis niyang tinapos ang mga buhay ng mga bandido na nakaharang sa kanyang daanan. Ang isa pang bandido na may dilaw na buhok ay lumabas ang pawis sa kanyang mukha ng paglingon niya ay mabilis lang pinatay ang kanyang mga kasama ni Buro. At ang mas lalong ikinatakot ng bandido ay nang nakita niya na tumalon ng sobrang taas si Buro galing sa kanyang sinasakyan na kabayo para siya na naman ang kanyang tapusin, kaya binigyan ng babala ng bandido ang kanyang pinuno na papalapit na raw sa kanila ang dwarf. Pero hindi pa natapos sa pagsasalita ang bandido ay bumagsak na ito sa lupa na agad nawala ng buhay nang dahil sa atake sa kanya ni Buro. Ang pinuno ng mga bandido nang kanyang nakita na patay na ang isa pa niyang tauhan ay nanlaki na lang ang kanyang mga mata na hindi na alam kung ano pa ang dapat niyang gawin para makatakas sa hagupit ni Buro. At ang mas lalong ikinatatakot ng pinuno ng mga bandido nang nakita niya na seryoso na nakatingin sa kanya si Buro na tila ba binigyan siya ng mensahe na siya na naman ang kanyang isusunod. Kasabay nito ay ngumiti si Buro sa pinuno ng mga bandido. Ang pinuno ng mga bandido nang kanyang nakita ang hindi maipaliwanag ng ngiti ni Buro ay masyado siyang natulala na nakaramdam ng takot, kaya agad na sinabihan ng pinuno ng mga bandido ang iba pa niyang natira na mga tauhan na gawin nila ang kanilang makakaya para mapigilan lang ang nagwawala na dwarf. Sa ibinigay na utos ng pinuno ng mga bandido sa kanyang mga tauhan ay nagsimula na nga na umatake ang nakakabayo niyang tauhan para kanilang harapin si Buro. Si Buro na nakatayo na hinihintay ang mga bandido ay nasabi na lang niya na mas nakakatawa pa raw itong kanyang mga kalaban ngayon kumpara sa mga pangkaraniwan na infantry, pero kanyang inaamin na napakahusay nitong pinuno ng kanyang kalaban, siya ay napakahusay tumakbo para makatakas. Dito ay mas binilisan pa ng mga bandido ang kanilang pagpapatakbo ng kanilang kabayo para mapadali ang kanilang pagtapos sa buhay ni Buro. Ngunit makikita lang itong si Buro na nakangiti na kanyang tiningnan ang mga bandido na papalapit na sa kanya, at kasabay nito ay dumating na nga ang iba pa niyang kasama na mga sundalo para sila na ang bahala na tapusin ang mga buhay ng mga bandido na naglakas ng loob na harapin si Buro. Sa ilang sandali ay nagsimula na nga ang sundalo ng goli na kanilang pinagpapatay ang mga bandido na nagpaiwan para makipaglaban, habang si Buro sa kanilang likod ay kanya lang tinitingnan ng kanyang kasamahan na mga sundalo na walang awa na pinagsasaksak ng sibat ang kanilang mga nakaharap.
Sa kabila ng panunood ni Buro sa pakikipaglaban ng kanyang kasamahan na mga sundalo ay lumapit sa kanya ang isang sundalo at kanyang tinanong si Buro na kung ano raw ba ang kanilang gagawin sa mga nakatakas. Ayon naman ni Buro sa sundalo niyang kasama na huwag na raw nilang sayangin ang kanilang oras sa paghabol sa mga basurang iyon, dahil nandito naman si Uro sa kanilang paligid at siya na ang bahala sa mga nakatakas. Samantalang itong pinuno ng mga bandido ay mabilis na pinapatakbo ang kanyang kabayo kasama ang kanyang mga kasama, sinisigaw pa niya sa kanyang mga kasama na kinakailangan raw nilang makalagpas sa bakod, at kanya din iniisip na kapag makaalis na raw siya dito ay agad niyang iulat kay Baron Alvin kung ano ang totoong nangyari dito. Ngunit natigil sa kanyang iniisip ang pinuno ng mga bandido nang nakaramdam siya sa kanyang paligid ng hindi maipaliwanag na presensya. Makikita ang ibang tumakas na mga bandido na isa-isa nang nawalan ng buhay dahil sila ay tinamaan ng mga palaso, maging ang pinuno ng mga bandido at ang iba pa niyang kasama na nakasunod sa kanya ay tinamaan din ng mga palaso ni Uro. Dahil dito ay agad na bumagsak ang pinuno ng mga bandido sa lupa na namimilipit sa sobrang sakit, dulot ng palaso na tumama sa kanya. Kahit tinamunan ng pinuno ng mga bandido ang malalim na sugat sa kanyang likod ay pinipilit pa rin niya na bumangon para muling tumakas, at nang tuluyan na siyang nakatayo ay dahan-dahan niyang kinuha ang dalawang palaso na tumama sa kanyang likod. Samantalang makikita itong si Uro maging ang kanyang kasama na seryoso nilang tiningnan ang mga bandido, at nang napansin ni Buro na buhay pa ang isa sa mga bandido ay muli na naman niyang hinanda ang kanyang pana para tuluyan na itong tapusin. Nang napansin ng pinuno ng mga bandido na mayroong nakatutok sa kanya na palaso sa hindi lang kalayuan sa kanya ay lumabas na lang ang maraming pawis sa kanyang mukha na nakaramdam ng matinding takot. Nasabi na lang niya sa kanyang sarili na hindi raw isang dwarf itong kanyang nakalaban kung hindi ito ay isang halimaw. At wala na ngang sinayang na oras si Uro kung hindi kanya nang pinakawalan ng kanyang palaso para kanya nang tapusin ang buhay ng pinuno ng mga bandido. Matapos pakawala ni Uro ang kanyang palaso ay inutusan niya ang lahat niyang mga kasama na kinakailangan na raw nilang bumalik sa gitna ng nayon. Makikita ang pinuno ng mga bandido na nakahandusay sa lupa na wala ng buhay. Sa loob naman ng nayon ay walang ibang maririnig sa buong lugar kung hindi ang iyak ng bata maging ang mga matanda nang dahil sa namatay nilang mahal sa buhay. Itong isang babae ay nanginginig ang kanyang buong katawan na para bang nawala na sa kanyang sariling katinoan dahil hindi niya matanggap ang sinapit ng kanyang anak at asawa. Ang tatlo na pinapanood ang sinapit ng mga taga-nayon ay hindi nila mapigilan na makaramdam ng lungkot, kaya nasabi na lang nitong si Uro na ang tao raw na may gawa sa kanila nito ay mas malupit pa kumpara sa mga halimaw. Samantalang makikita naman itong pinuno ng nayon maging ang ibang mga tao na nakikiusap sa mga sundalo ng Goli na huwag silang saktan at hulihin sa kanilang village, ang iba din ay nakikiusap na iligtas nila sila. Sa gitna ng hinanakit ng mga taga-nayon ay pinahinahon naman sila ni Mr. Veron at kanyang ipinaliwanag kung sino ang mga sundalo na nandito, pinaalam pa niya sa lahat na ang mga tao na ito ay pumunta sa kanilang nayon para sila ay tulungan. Sa ipinaliwanag ni Mr. Veron ay nagulat ang mga taga-nayon na kanilang tinanong si Mr. Veron na kung totoo raw ba ang kanyang mga sinabi, tanong din ng iba na kung hindi raw ba sila ang mga sundalo na galing sa puwersa ng extermination. Sa walang tigil na usapan ng mga taga-nayon ay tumingin ang dalawang magkapatid kay Geryong na kanilang tinanong si Geryong na kung ano raw ba ang mga sinabi ng mga taga-nayon. Ngunit nagulat si Uro nang mayroon siyang napansin galing sa kagubatan. Kaya agad niyang sinabihan si Uro at Geryong na mamaya na lang muna sila mag-usap. Sa biglaan na pagbabago ng tono ng pananalita ni Uro ay tinanong siya ni Buro kung mayroon raw ba siyang nararamdaman na kakaiba sa labas ng nayon. Ayon naman ni Uro na hindi niya sila nakikita pero kanya silang naririnig. Sa ilang sandali ay sumambulat sa gitna ng kagubatan ang maraming mga mata na nakatingin sa kanila. Nang nakita ni Buro ang mga nilalang na nakatingin sa kanila ay agad niya itong nakilala at hindi siya makapaniwala. Dahil pala ang mga nilalang na papalapit sa nayon ay ang hindi mabilang na mga orcs, kaya napasigaw na lang itong si Buro sa kanyang mga kasama na ang mga ito raw ay ang mga asul na baboy. Makalipas ang ilang sandali ay makikita sa gitna ng kagubatan na mabilis na tumakbo ang isang kabayo, at nakasakay dito ang isang sundalo na malalim ang kanyang iniisip ang inutos sa kanya ni Buro na bumalik sa kanilang kampo at ipaalam sa kanilang dakilang layon kung ano ang totoong nangyari dito. At upang mas mabilis makarating ang sundalo sa kanilang kampo ay mas lalo pa niyang binilisan ang pagpapatakbo ng kanyang kabayo. Bumalik naman ang eksena sa village, dito ay maririnig sa buong nayon ang malakas na ingay ng mga orc na handa nang umatake sa buong nayon.
Si Buro na nakarinig sa ingay ng mga orc ay agad niyang tinawag si Geryon para kanya itong utusan. Sa pagtawag ni Buro kay Geryon ay agad naman nalumuhad si Geryon sa likod ni Buro na kanyang hinihintay kung ano ang ibibigay sa kanya na utos. Inutos pa ni Buro kay Geryon na kanyang tipunin ang lahat ng mga lalaki sa nayon na mayroong mga pana, na agad din pinasangayunan ni Geryon ang utos ni Buro. Samantalang ang mga orc na nasa kakahuyan ay nagsimula ng naglakad para kanila nang pasukin ang loob ng nayon, walang ibang maririnig sa kagubatan kung hindi ang malakas na ingay ng mga orc na tila ba nagdiriwang sa kanilang pagsalakay. Makikita sa harapan ng village na ni isa dito ay wala ng mga tao, habang si Buro ay hindi maalis ang kanyang tingin sa hukbo ng orc na papalapit na sa kanila. Ang ibang mga kalalakihan sa nayon na mayroong mga pana ay nagsimula ng magtipon para kanilang pigilan ang hukbo ng mga orc na aatake. Dito ay nakalinya na ang lahat ng mga lalaki sa nayon na mayroong mga pana sa harapan ng kanilang village upang makatulong sa mga sundalo na pigilan ang mga orc. Nang nakita ni Uro ang mga pagmamay-ari na pana ng mga lalaki sa village ay nakaramdam siya ng inis na kanya silang sinigawan na kung anong uri raw ba na panang kahoy ang kanilang ginagamit, saan naman raw nakatutok ang kanilang mga pana. Sinabi din ni Uro kay Geryon na kung magbigay raw siya ng signal sa kanya ay siya na ang bahala na magbigay ng signal sa mga tao na may gintong buhok, at tinanong din ni Uro ang mga sundalo na kung ilan pa raw ba na mga palaso ang mayroon sila. Sa tanong ni Uro ay isa-isa naman na binanggit ng mga sundalo kung ilan pa ang mga palaso ang mayroon sila. Nang nalaman ni Uro kung ilan pa ang mga palaso ang mayroon ng mga sundalo ay kanyang sinabi sa lahat na sapat na raw ang dami ng kanilang palaso para sa paunang atake. Sa gitna naman ng kagubatan ay nagsigawan ng mga orc na tila ba naghihintay na lang ng tamang oras para sabay-sabay silang umatake sa loob ng nayon. Ang mga sundalo sa loob ng nayon ay hinanda na nila ang kani-kanilang mga pana para patamaan ang mga orc na nakapalibot sa buong nayon. Ang pinuno ng nayon maging si Sarah ay kanilang pinapanood ang mga sundalo na kanila nang hinanda ang kanilang mga pana para sa paunang atake, at nasabi nitong matanda na imposible raw ang kanilang ginagawa, sa ganito kalayong distansya ay imposible na kanilang mapatay gamit ang maliliit na palaso ang mga orc. Sa isip-isip naman nitong si Mr. Veron na alam raw niya na masyadong kahanga-hanga itong mga sundalo, ngunit imposible na kanilang matatalo ang maraming bilang na mga orcs. Dito ay nagsimula na nga na tumakbo ang maraming mga orcs para kanila nang salakayin ng nayon, samantalang sinisigaw ni Buro sa lahat niyang mga kasama na kung hindi raw sila makapagpapabagsak ng kahit tigdadalawa sa isang tira ay tiyak na mamamatay silang lahat. Kasabay nito ay naghudyat na nga si Uro sa lahat ng mga sundalo na kanila nang pakawalan ang kanilang mga pana. Ang mga sundalo ng kanilang nakita na pinakawalan na ni Uro ang kanyang palaso ay kanila na din pinakawalan ang kani-kanilang palaso para patamaan ang mga orcs, dahil dito ay bigla na lang bumagsak ang isang orc na nanguna sa pagsalakay, maging ang nasa kanyang likod ay tinamaan din ng mga palaso ng mga sundalo at isa-isa silang bumagsak. Ang mga taga-nayon ng kanilang nakita na madali lang pinabagsak ng mga sundalo ang mga orcs gamit ang pana ay hindi sila makapaniwala. Hindi raw nila nakikita ang mga palaso ngunit ang mga orcs ay isa-isa nang bumagsak, posible raw ba na ang kanilang pana ay isang magic item. Samantalang pinangunahan din ni Buro ang mga Black Demon Cavalry na kanilang salakayin ang iba pang mga natira na mga orcs. At lumipat naman ang eksena sa kuta ng Goli, dito makikita ang isang sundalo na nakarating na sa kanilang kampo, sa biglaan na pagdating ng isang sundalo nang siya lang mag-isa ay nagulat ang nakabantay na sundalo. At nang tuluyan ang nakapasok ang sundalo sa gate ay dali-dali siyang tumakbo para kanyang ibalita kay Jinchen kung ano talaga ang totoong mga nangyari doon sa nayon. At nang nakarating na siya sa harap ng tent ni Jinchen ay kanyang sinisigaw na kanyang tinawag ang kanilang general. Dali-dali naman na lumabas si Jinchen galing sa loob ng tent para kanyang tingnan kung sino ang tumawag sa kanya. Hindi na nga nagsayang ng oras ang sundalo kung hindi kanyang pinaalam kay Jinchen na nakakita raw siya ng daan-daan na mga baboy at ang lahat ng iyon ay umatake sa nayon. Sa nalaman ni Jinchen ay natulala na lang silang dalawa ni Wiha na malalim ang kanilang iniisip na hindi makapaniwala sa dami ng bilang ng mga baboy na umatake sa isang nayon. Samantala, bumalik naman ang eksena sa tapat ng nayon, at dito galit na galit ang isang orc na handa nang pumatay ng isang tao, ngunit bigla na lang siyang tinamaan ng sibat sa kanyang ulo dahilan para ang orc ay tumahimik. Habang nakabaon pa ang sibat sa ulo ng orc ay sa kanya naman tabi ay walang awa na pinatay ni Buro ang isa pang kasamahan ng orc nang walang kahirap-hirap.
At nang napansin ng mga sundalo na nabawasan nila ang isang alon ng mga orc ay dali-dali silang umatras para hindi sila ma-corner ng maraming bilang na mga orc sa kanilang paligid. At nang tuluyan ng naubos ng mga Black Demon Cavalry ang mga orc ay dali-dali nilang pinatakbo ang kanilang mga kabayo para lumipat sa ibang lugar kung saan marami pang mga orc ang nakakalat. Samantalang itong si Uro ay masyadong natuwa sa kanyang walang tigil na pagpatay ng mga baboy, nasabi din niya na kahit anong gawin daw ng mga baboy ay sa bandang huli isa pa rin silang mga baboy. Nagsalita naman itong si Buro habang pinagpapatay ang mga orc na siya raw ay expert sa paghuli ng mga baboy. Nang dahil sa lakas ni Buro at Uro ay wala na lang ibang nagawa ang mga natirang mga orc kung hindi tumakbo para makatakas sa banta ng mga sundalo na walang kahirap-hirap na pinatay ang karamihan sa kanilang mga kasama. Nang napansin ni Buro na tumakbo ang karamihan sa mga orc ay masyado siyang natuwa dahil oras na raw para manghuli ng mga baboy, kanila raw habulin ang mga baboy hanggang sa gitna ng kagubatan. Itong karamihan sa mga orc ay wala nang ibang iniisip kung hindi makatakas sa mga sundalo na humahabol sa kanila at sabay-sabay silang bumalik sa gitna ng kagubatan para hindi sila mahuli ni Buro at Uro maging ang mga sundalo. Pero sa hindi inaasahan ng mga orc dahil sa loob ng kagubatan ay mayroong isang nilalang ang nakaabang sa kanila at agad na pinugutan ng ulo ang isang orc na tumakas. Bigla naman napatigil si Buro sa kanyang paghabol sa mga orc nang kanyang napansin na mayroong isang nilalang ang pumatay sa isang orc na kanilang hinahabol. At nang pagtingin niya sa kanilang unahan ay laking gulat niya sa kanyang nakita, dahil nakita niya ang isang kakaibang nilalang na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang nilalang pala na papalapit sa mga sundalo ay isang troll, at bitbit niya ang katawan ng orc na wala ng buhay, habang ang ibang mga orc na nakakita sa troll ay nanginginig ang kanilang buong katawan sa sobrang takot. Si Buro nang malinaw na niyang nakita ang imahe ng troll ay natanong niya na kung ano naman raw ang nilalang na ito. Sabay sinigawan ng troll ang lahat ng mga orc na kung sila raw ay tatakbo laban sa mga tao ay siya na mismo ang papatay sa kanila at pagpira-pirasuhin ng maraming beses. Sa binigay na babala ng troll sa lahat ng mga orc ay lumabas na lang ang pawis sa katawan ng mga orc na hindi na nila alam kung ano pa ang dapat nilang gawin. Pero itinaas lang ng troll ang kanyang hawak-hawak na kahoy na kanyang pinapangako sa lahat ng mga orc na kanya raw tinitiyak na ibibigay niya sa kanilang lahat ang panalo laban sa mga tao, ipakita raw nila sa lahat ang karapatan nilang mga orc. Sa hindi pala nakakaalam ang nilalang na ito ay kinikilala bilang chief. Kilala din ito bilang bayani sa lahat niyang hukbo at strategist sa digmaan gamit ang mga sundalong orcs. Dahil dito ay muling nabuhayan ng loob ang lahat ng mga orcs na kanina lang ay takot na walang ibang iniisip kung hindi ang tumakas, pero sa pamamagitan ng salita nitong troll ay biglang bumalik ang tapang ng mga orcs na handa nang makipaglaban sa mga tao. Inutos din ng troll sa mga orc na bumuo sila ng 4 na grupo at sabay-sabay na umatake sa nayon. Matapos makabuo ng 4 na mga grupo ang mga orcs ay mabilis silang tumakbo para kanilang atakihin ang nayon. Kahit nasa harapan na ng mga orcs sila Buro ay kanila lang itong dinaanan na tila ba walang nakikita, dahil ang tanging iniisip lang ng mga orcs ay ang inutos sa kanila ng troll na kanilang atakihin ang nayon. Sa nangyari ay naging seryoso si Buro na kanyang natanong na kung ang nilalang raw ba na yun ay ang kapitan ng mga baboy na gumagawa ng mga plano. Sabay inutusan ni Buro ang kanyang mga tauhan na magmadali sila na bumalik doon sa nayon. Sa labas naman ng nayon ay makikita sa paligid nito ang maraming mga orcs na papasugod at mas lalong naging agresibo sa pag-atake. Habang nakatayo at nakabantay ang lalaki sa gilid ng bakod, ay bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan ang isang orc na galit at handa nang pumatay ng tao. Kasabay nito ay dali-dali na tumalon ang orc para kanya nang atakihin ng lalaki. Samantalang sa kanyang likod ay mayroon pang ibang mga orc na umakyat sa bakod. At sa kabutihan na palad ay matagumpay naman ito na nasaksak ng lalaki ng kanyang sibat ang orc, makikita ang kanyang sibat na bumaon na sa tiyan ng halimaw, ngunit kahit na ganoon ay tumawa lang ang orc sa lalaki. At kasabay nito ay hinampes ng sobrang lakas ng orc ang braso ng lalaki, dahilan para mapasigaw ang lalaki, nang dahil sa sugat na kanyang natamo ay namimilipit sa sobrang sakit ang lalaki. Sa hindi naman kalayuan ay mayroong isang sibat ang lumipad papalapit sa kanilang kinaroroonan, at kasabay nito ay tinamaan ng sibat ang dibdib ng orc dahilan para mabitawan ng orc ang paghawak sa lalaki. Nang tuluyan ng nawalan ng buhay ang orc ay dali-daling tumayo ang lalaki pero mahahalata na wala na ang kanyang isang braso. Sa ilang sandali ay dumating sa kinaroroonan ng lalaki si Uro at kanyang sinigawan ang lalaki na magmadali na siyang umalis sa lugar.
Ngunit napatigil si Uro sa kanyang pagtakbo nang kanyang nakita ang iba pang mga orcs na nakaakyat na sa bakod. Kaya lumabas na lang ang pawis sa mukha ni Uro na kanyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang pana na napamura, dahil naubos na ang kanyang mga palaso. Kaya dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang isang palakol sa kanyang bulsa, at agad niya itong itinapon sa ulo ng orc na agad din nawala ng buhay. Ang tatlo pang mga orcs nang kanilang nakita na pinatay ang dalawa nilang mga kasama ay mabilis silang tumakbo para umatake. Pero sa hindi inaasahan ng mga orcs dahil tinamaan sila ng mga bato sa kanilang mukha, sinabi din ni Uro sa lalaki na hindi raw siya mamamatay dahil isang braso lang ang nawala sa kanya, kaya kunin na niya ang kanyang sandata at bumalik sa pakikipaglaban. Dahil dito ay pinipilit ng lalaki na kinuha ang kanyang sandata para labanan ang mga orcs na umatake sa kanilang nayon. Habang wala pa sa tamang balanse ang mga orcs ay sakto naman na dumating ang iba pang mga sundalo para tumulong, sigaw sabi pa ni Uro sa kanyang mga kasama na sikapin nilang lahat na itulak palabas ang mga baboy. Dahil kung tuluyan silang lahat na makapasok dito ay tiyak na mamamatay silang lahat, pero sa sumunod na nangyari ay natigil sa pagsasalita si Uro dahil mayroon siyang narinig na humihingi ng tulong.